Master Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. So good evening, brothers and sisters. At manen iti Sacred Heart Community amang idaton kada tayo iti in Jesus, Mary, and Joseph. Katatangarabi adamot ti adu kami dito studio tata. Adaman ti barbaro nga kadwa tayo ni Sister Marlene kini Brother June. So good evening kada kayo. Good evening, Pakakayat yung i-greet mo ti kabarangay yu dita asin. Yeah. Good evening, everybody, especially dagajay kakadwak. Jay KM3 Asin Road, all along Asin Road, nga na jay nangalisan. Amin dagajay relatives ko. So hello and good evening. We hope that na makikinig kayo for the whole hour. Thank you. Naimbag nga rabiyo dita kam 7 kastamot di gito'y anap na panaming nga lugar kasla dito'y Dalupiri dito'y Kibungan naimbag na rabiyo apo. Yan, good evening. Dagiti faithful mat nga kakadwa tayo dito na Sister Linda kini Sister Jean. Naimbang nga rabiyo kakabsat adtoy kami manen nga mangidanon iti Jesus, Mary, and Joseph program. Magandang gabi po sa inyong lahat na tagapakinig ng Jesus, Mary, and Joseph, lalo't higit ang mga taga-Pangasinan, Tarlac, at ang mga nanonood sa YouTube at Facebook Live. Support po natin ng Jesus, Mary, and Joseph. Magandang gabi po sa inyong lahat. And good evening mat kini Father Rolly nga iso ti General Manager iti DZWT. Kani syempre ni Bishop tayo nga Rafael. So good evening po sa inyo. Good evening. Ang gospel po natin ngayon ay tungkol po sa kay Peter, yung confession of Peter, no? It is taken from Matthew 16. Kasi today we are celebrating the solemnity of Saint Peter and Paul. So, malalaman natin yun mamaya, no? Yung tungkol kay Saint Peter and Paul. Pero, mga kapatid, ito, pag meron kayong mga prayer request, wag po kayong mag-atubili to text it sa 0945-5093-265. Everyday po yan. Na ipagdadasal po natin yan. Si Sister Marlene, siya po yung head ng intercessory ministry. At lagi po yung intentions ng mga listeners of In Jesus, Mary, and Joseph na andon, pinagdadasal po natin. So, text nyo lang po yung mga prayer request nyo and be assured that we are praying for it. Every day po yun. Yan. So, let us open this program with a prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sister Marlene, please lead. Heavenly Father, Almighty God, we praise and thank you. Thank you so much for this opportunity to be here, to spend some time with you online, oh Lord.
And we'd like to call on the Holy Spirit to enlighten us, open our hearts and minds, and let them speak to us, speak to you through us, O Lord God. And we also would like to ask for the intercession of the Blessed Mother. She's always here with us as our mother, so we pray together. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kat intay man nga rod, luktan manan, itutuloy dito nga programa. Yeah? Worshiping the Lord with this song. Lovely are the mountains are the feet of Him who brings good news. Good news. Announcing peace, proclaiming news of happiness. Our God reigns. 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 Out from the tomb, He came with grace and majesty. He is alive. He is alive. God loves us so. See here His hands, His feet, His side. Yes, we know He is alive. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. And because God reigns, let us give Him words of praise. Praise you, Lord Praise God. you, We glorify you. We worship you, dear Lord God. And we thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. We worship you. We adore you. You are God. Thank you, You are God. Jesus. Praise you, Jesus. We worship Glorify you. We you. bow Worship down you. before Thank you. you. We trust Lord you. God. You are Thank our you, God. Jesus. We worship you. Thank you, Jesus. We continue asking the Holy Spirit to be with us. Yes, Holy Spirit, open our minds, bless our hearts, anoint our lips, that we may only declare what is right, what is good, what is holy. Come, Holy Spirit, I need you.
your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us So, kas kinunaktatay, iti gospel tayo, kagayam kan kakabsat, ket nagapu iti Matthew, the gospel of Saint Matthew. Intay man nga dinggan, iti English version na da ito'y gospel tayo tata, Brother June. A reading from the Gospel according to Matthew. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that Son of Man is?" He replied, "Some say John the Baptist, other Elijah, still other Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father, and so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Lord Jesus Jesus Christ. Iti Mamet Tagalog, Sister Linda. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sa kanyang mga alagad, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at ay managsasabi pong kayo si Jeremiah, o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas.
sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang iyong iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag ninyong sabihin kanino man na siya nga ang Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Jesucristo. Iti Ilocano, Ma'am at Sister Jean. Dahito sumaganad na adaw iti libro ni San Matthew. Ipaduyakyak ni Pedro ti kinasyasino ni Jesus. Ididimteng ni Jesus iti disong asideg iti ili ti Caesarea Filipos. Sinaludsod kadagiti adalan na. Siya sino ti anak ti tao, iti panagkunayo dagiti tattao. Sika kano ni Juan amamunyag, insungbat da. Kunamet ti sumagmamano asika ni Elias. Kunapay dagiti daduma, asika ni Jeremias, wenno maysa ka dagiti profeta. Ket da kayo, sinaludsod ni Jesus, siya sino ak, iti panagkunayo. Sika ti Kristo, ti anak ti sibibiyag a Diyos, insungbat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus, nagasat ka Simon nga anak ni Jonas. Saan a tao no diket, ti amak sa dilangit, tinangipaltiing ken ka iti daytoy a kinapudno. Ibagak nga rod ken ka asika ket Pedro. Iti rabaw daytoy abato bangunek tu iti iglesia ket uray ni patay dinto agbaligi ken kuana. Ited kunto ken ka dagiti tulbek ti pagarian iti langit. Ti anyaman nga iparit mo ditoy daga maiparit met sa dilangit. Ket ti anyaman nga ipalubos mo dito'y daga, may palubos met sa dilangit. Kalpasan na, imbili ni Jesus kadagiti adalan na, nga awan, ti pangibagbagaan da, nga isu, ti Kristo. Ti Ebanghelyo, iti Apo. Dayaw iti mapaiken ka, O Kristo. Thank you. Ito yung solemnity, yung feast ng dalawang malalaking Pillars, poste. Pillars ng ating faith, no? So si Peter, siya yung isa sa mga apostles, no? And we Catholics believe that he is our first pope, no? Sabi nga dun sa gospel, and upon this rock I will build my church. Yun. Kaya tayo, naniniwala tayo na inbangon or Jesus built His church, and si Peter, siya yung unang pope or bishop na na-anoint niya. Okay? So lahat ng mga pari hanggang ngayon, we can see their connection to Peter. And si Saint Paul, no? Isa siya actually sa mga persecutors ng mga Christian noon. Actually, siya yung ng stoning ni Saint Stephen, yung first na martyr ng after Christ, no? Yung mga naniniwala kay Kristo noon. Si parang pangulo, no? Si Saint Paul, no? Pero you see, makikita natin dito na kahit teacher ka lang or feeling mo you are not worthy to become an apostle or a carrier of the good news, no? Pero you see, kung titignan natin, si Lord, pinili niya tayo kung nasaan man tayo, kung ano man yung kakayanan natin, no? Si Saint Paul, yan talaga, murderer ng mga Christians. Pero bakit pinili pa rin siya ni Lord? Kasi may nakikita si Lord sa kanila no? Na hindi
tayo siguro hindi natin nakikita, pero si Lord nakikita niya kung ano yung puso natin. Kaya mga kapatid, tayo din, no? Ito yung parang nakikita natin na challenge sa atin na baka sasabihin natin, ayaw ko nang mag-serve sa church kasi hindi ako kasing galing nila na magsalita or magtrabaho sa ganito, no? As long as we are willing, no, the Lord will work through us, no. Let us always remember na ang pagtatrabaho para kay Lord, grasya yan. Hindi yan dahil sa atin, hindi dahil magaling tayo, no, kundi because God chose us and God has given us that grace. So, itong si Saint Peter and Paul actually, Peter, bakit silang dalawa? Kasi nga, sabi nga ni Sister Marlene, they are the pillars, no? They complement each other. Peter is strengthened the church kasi siya yung mga naniniwala na sa Diyos noon, siya yung parang nagsabi sa kanila na, totoo may Diyos, pero andito na yung hinihintay natin na Savior, no? Si Jesus. Yan. At si Saint Paul naman, siya naman yung nag-bring ng good news na to sa mga hindi mga Jews. Hindi Jews. Kasi ang Jews, naniniwala sila kay God, no? So, si Paul, siya yung lumabas. So, he is the one who expanded the church, bringing in new believers from many cultures and backgrounds. And together, they help the church grow in numbers and in faith. At dahil tayo ay member ng church na to hanggang ngayon, tayo na sumusunod kay Kristo, nakinig din tayo. At tayo din, may role din. Diba? Para we will continue that work that the Lord has given to the first apostles. Tayo naman ngayon. So, yan ang challenge sa atin. Sagutin natin ngayon yan. Paano? In what way? Siguro in our simple ways, simple daily lives. Paano ba natin, how are we helping the church to grow or to nga ag-ayab ti daduma? I believe si Sister Marlene, kaya sila nandito, tinawag sila ni Lord dito to share, no? Kasi po si Sister Marlene at saka si Brother June, ano po sila, they are active na ng family and life ng diocese. So they go to places, tulungan last week we have andito si Sister Vicky, no? So nasabi niya tungkol sa family and life na ministry ng diocese. So ito po si Sister Marlene at saka si Brother June, sila po yung mga kasakasama nila na So siguro kayo muna ang mag-share bago yung mga veterana natin dito. Ladies first ba? Akala ko gentleman first. Hi, ako si Marlene. As Emily said, we are members, kami family and life ministers din. And we serve sa OLAC, sa Our Ladies of Atonement as family and life. Nagbibigay kami ng we give seminars, pre-K na seminars sa mga ikakasal, sa magpapabinyag, and of course, in that seminar, we bring Jesus to them through the sacrament of matrimony and also through of baptism. Maraming din. Aside from that, we go out, nagbibigay kami ng recollections, lalo sa mga bata. And giving recollection ito, I think mas marami kaming natutunan because we learn from them also, yung mga bata na ganun. And also, it has strengthened our faith. Ganun. You know, isang bagay na that strengthen our faith also. Minsan serving, 'di ba? Lalo yung mga services. Serving sometimes napapagod din tayo.
we are disappointed. Minsan may maririnig ka, kunwari yung iba, yung asawa nila sila, panay na ng simbahan, dalhin mo na lang yung kumot nyo, doon ka na matulog sa simbahan. And it hurts ba? Maraming, and it sometimes we are disappointed. Pero there's one thing that I read dun sa encyclical na ni Pope Francis. Sabi niya about Saint Paul. Saint Paul kasi sa dami ng trabaho, marami siyang trials na martyr nga siya, hindi na nga siya nag-asawa. Talagang all out siya in bringing Jesus to the Gentiles. Kaya he is called the Apostle of the Gentiles kasi siya ang nag-spread ng good news about the goodness of God, the love of God through Jesus Christ, ganon. And he also gets disappointed, nasasaktan, and he's also being persecuted. Pero there's one thing that made him go on na in spite of all hearing na, kasi wala naman siya noon when Jesus died, about all the passion of Christ na alam niya. But there's one thing that made him go on. And it is also that one thing that will make us go on as servers, serving the church, serving the Lord God. And that is, God loves us. Amen. When we think of that, mahal ako ni Lord. Bakit? Na Diyos siya and everything He sacrificed. Mahal ako ni Lord. That would also strengthen us na to keep going. Kahit na pagod ka, kahit na disappointed ka, Lord, mahal mo ako, sige, gagawin ko rin. Sabi nga ni Sister Vicky last time, love, you pay love for love. Parang love, minahal tayo, we have also to love. And one way to show our love to God is, of course, serving Him, obeying Him, and bringing the good news about His salvation, about His mercy to other people. Loving other people makes us, is one way of also saying, Lord, I love you. Yan. Amen. Amen. Yeah, pwede share ko nga But But anyway, ako nana ni Sister Marlene, we are part kami or member kami iti Sacred Heart community, at the same time, a Family Life Commission ministers. Though at that time, nabanggit karot ni Sister Emily Tatay nga probably day pagka family life me kin member to Sacred Heart nga rumrumwar nga git iti recollections kin nagita pray kay na, and also counseling. It is our calling. Nga kuna nakarot nga ni Saint Peter wherein sunakat fisherman, and Saint Paul was the persecutor of Jesus. May-ari ko kanya nga siguro amin tayo mo't siguro kat managbasol ngam api nga ta nga siya kat inaywan pa ilata ni Apo. Before, medyo ada hesitant nga rumar-rumar ta, siyempre di karot naaramit ko hanga na pintas, ada ti doubt ko ngam praise God ako na nakaw ni Sister Emily, it is a grace of God nga nun yaman di grace nga ito na nga probably ada siguro nakita na nga ada nakita na di pusok nga kailangan nga makin ada ti talento nga ilumdaman ko kayat na nga i-share mo daytoy. And from that daytoy ada ka may isa nga kadwa-kadwa da Sister Marlene nga iti recollections to ubing kin di ko na nakarod di pa nag urwarming nga mapanti recollections. Those children learn to us and we are also learning from them. Gamin no job ubing kat irwar da di wounded da. They are wounds, wounded children. Jay ko nga Jay may mga makita nga ay ni baka mo di ko ubing mikat gusto yung mutlain. So we learn a lot. From there, ang ako nada karot kat kaslamot siguro di part kini Saint Paul idi nga persecute na ni Jesus
ngam na ikan iso na tigrasya nga from being a persecutor nagbaliw iti kapanunutan na naging preacher. Kastamat siguro iti marikrik na kaslapin niya nga being a unperfect father, unperfect nga gagayom, for example, ket dituyak nga na balbaliw gapo iti panag-ururwar ko, nakitak iti sangsangit ti gabubing, nakitak iti nadagsen nga kapanunutan da, feeling nga nadagsen iso nga marikrik na. And from there, dito yung nga banda, and even doon sa Prekena, Sister Marlene, nakita mi nga andang kadugayam iti kailangan nga maitid mi nga no nyaman di kasla nga sitwasyon mi. For example, ada iti maprekena mi nga manuta anakdan nga mandapay nga nagkasar. Ditoy nga rumor nga example mi ti bagi mi nga regardless no kasano ti rigat ti biag, kailangan ket iti may isang agasawa dapat aginayat da tumpal biag. Digitoy digi jay share mi digi ay papapanam mi. Ito lang siguro, sister. Laglagi po, di ba, no adda iti kasla DJ inbaga ni Sister Vicky idi last time nga di ba nagwa tayo iti 33 days to morning glory, Saint Joseph, 33 days to merciful love. Kat malagip ko Sister Marlene kan Brother John si kayo ti intapda nga napan iti dado mga luglugar nga mangi-share daytoy nga devotion ana. Oo. And dakol katulong nga talaga to share. Kasi hanmat nga amin nga tao, even if they are church workers or church goers, handa nga, usually katahan nga awan kurang nga iti growth. So, dagay books nga kasta na natutunan natin sa Sacred Heart, no i-share, daytoy matday amu tayo, i-share to others. Dahil nga, ma-realize na, ay, kastoy gayam ti kwati talagang love ni Lord, kastoy gayam iso nga no kasla, for example no ibagam sino ti mangkayat nga mapan iti langit amin a grace ti hands no kunam nga sino ti kayat nga maging santo uray maysa awan. No ibaga tayo masapol maging santo tap no mapantayo jay langit kat kasanungay kun nagrigat mat. Oo. Iso nga di i-share mi jay about the merciful love, the mercy of God. Ijay maamon ay love pala ako ni Lord. Amen. In spite of my unworthiness, in spite of yung kasalanan ko. Ma-realize na that truly, God is so merciful. Ito naman minsan kat mangag mo gamit, God is merciful. Hanmat nga sumrak. Diba? Unless talaga ma-feel mo, unless, ay, agpaiso kayo nga lablak ni Lord. So, yun ang... Santo dagijay, syempre, dagijay basbasaan tayo, Sister Marlene, ngayon, makita very concrete. Yes, oo. Kasla, idi ngay kat jay devotion to Saint Joseph kat an nga kasjay nga kapigsa, di ba? Pero when we went out to really give out or insuro dayto in propagate tayo DJ 33 days to consecration to Saint Joseph kat ni nagadadon tinagbalin nga Saint Joseph like nga tatata nagaduti na transform ngay because hantay mat inadal jay school how to be a good father and a good husband, di ba? Through the consecration to Saint Joseph ngay kunada ay kastagayam ti role me. Yes. Mga ganon. Kaya it's nice to share, no, dagajay. What we know, may nga i-share. Siguro that's one way of you don't have to be a preacher, to be a missionary, to spread, but just yung simple lang na following the Lord, kasta. And for us, baka malit na bagay, not like sina Saint Peter at saka Saint Paul that they have sacrificed so much for the church, for us. Parang ganun din. So, but
it is a good example na in spite of who they are, na nagadobas-basol damot, naging murder nga, kunam ni St. Paul and everything, si St. Peter, iniwanan si Lord, but still God chose them. Yes. And parang ganun din, in spite of us, our simple thing, simple life or what, God chose us and God chose you din. Kaya kayo anandyan nakikinig. Oo. Basahin ko nga lang ito, sabi niya, Peter's life teaches us about trust and forgiveness. He made mistakes. Hanaya nga, ididinamag da iso na nga, si kakadwada kan da ito nga, during the passion, ngayon, he denied Christ how many times? Three times, no? Like when he denied Jesus 3 times. But Peter repented and accepted Jesus' forgiveness. He went on to lead the early church with courage. This shows us that failure is not the end. When we turn back to God, He forgives us and He gives us another chance. And Paul's life shows the power of change. Kasi Jane bagatatay ni Brother Junya, he was once an enemy of Christians, but after his conversion, he became one of the greatest missionaries. Paul reminds us that God's grace can change even the hardest hearts. No one is too far away from God to come back to Him. Amen. Oh, amen. Kaschay. So, si kamot nga, Sister Jean, in your own small little way, how are you being a Peter or a Paul in this life? As I look at the faces of the two, parang magkapatid sila, but their roles are different. When God called them, they were called separately. Si Saint Peter was a very simple man, and Saint Paul was a persecutor of the church. But then as God called them, their hearts were changed. So they started their journey by doing God's will. So Saint Peter was the head of the church following Christ. That's why he gave him the keys of heaven. So Peter is an example of a person who is forgiving and trusting in God. While Saint Paul, being a persecutor of the church, he was convicted by Christ. But then through that conviction, Christ gave him a very important role, and that is to preach His words. That's why there's a song that goes, Paul and Barnabas preached the gospel. The Lord Jesus appointed him to bring the good news. So, being also a follower of Christ, how do I serve Christ? So, I also, through my simple working for the Lord, that is through my going to Mass every day, my adoration, and then letting other people see that there is a God who loves me, and from this love I have to live by it. So these two pillars of our church are very important to follow their examples. Numampay ko na tayo nga managbasol da, uray da tayo nga managbasol tayo. Ngamti importante gamin kat di pa nagsubli ka ni Apo nga to trust in His mercy and love. Amen. That's my insight for the two pillars of the church. Thank you, Sister Jean. O si Ate Linda naman, kanina pa gustong magsalita. O sige, Sister Linda. Ang may share ko lang about Peter and Paul, sa buhay natin, nagiging Pedro din tayo. Namamalakaya tayo ng mga taong naliligaw ng landas. Kumbaga, isa tayo sa kanila na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong naliligaw, na nawawalan ng pag-asa. Dumarating din sa buhay natin ang pagiging Paul, nagiging persecutor, mapanghusga ba?
Pero dahil nga sa pananalig natin sa Diyos, yung pananampalataya natin na ibibigay natin sa kapwa natin, na ituturo natin na ito ang dapat gawin. Kumbaga, hindi man tayo perpekto, pero sa pamamagitan ng karanasan natin sa buhay, sa paglapit natin kay Lord, hindi natin namamalayan, nabibigyan natin sila ng pag-asa na merong Diyos na nagmamahal, merong Diyos na nagbibigay ng pag-ibig sa bawat isa sa atin, kahit tayo ay makasalanan. Ang gusto lang sabihin sa atin dito sa dalawang apostol na to, para sa akin, ipinakikita niya na maging matatag ka sa pananampalataya mo. Huwag kang bibigay. Ano mang problema, ano mang dumating sa buhay natin, lagi nating iisipin na nandyan ang Diyos. Kapit tayo. Lapit lang. Di ba nga, si Peter, 3 beses dininay niya si Jesus. Pero bandang huli, si Lord pa rin ang tinakbuhan niya, nanampalataya pa rin siya. Kaya, ibinigay niya ang magandang balita sa mga kasamahan niya. Kaya, tayo bilang isang mananampalataya, kung ano yung naranasan ng mga apostoles noon, sa buhay natin ngayon, nararanasan din natin yun. Dumadaan tayo sa matinding pagsubok, dumaraan tayo sa karamdaman, dumadaan tayo sa walang pag-asa. Pero once na magsimba ka, once na magpundar ka sa adoration, or once na meron kang nakausap na tao na nawawalan ng pag-asa at nakausap ka niya, siya ay ikaw ang magbibigay ng liwanag sa kanya. Ikaw ang magiging sandigan niya. Kaya siya, marirealize niya na bumalik kay Lord. No? Marirealize niya na, sorry Lord, nagkulang man ako sa'yo. At salamat din to sa taong ito na ipinadala mo. Kasi minsan nagiging angel tayo sa kanila Nagiging anghel tayo na hindi, yun nga lang ngitian mo siya, di ba? Minsan sa paglalakad natin, meron tayong nakikitang tao na kasimangot na pero once na napatingin siya sa'yo at ngumiti ka, ngingiti na siya. Yun isang bagay yun na nakakapagbigay yun ng kaligayahan sa isang tao, lalo na hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Hindi man natin siya kilala, hindi man natin siya kaano-ano o kamag-anak. What more pa kung kamag-anak mo na nahihiya lang siya magsabi ng problema sa'yo, pero once na nag-open ka sa kanya ng tulong, magsasabi na siya kung ano yung nasa sa loob niya. Amen. Kaya, malaking pasasalamat ko rin dahil umiidad ako. Pero ang ramdam ko, ang pananalig ko kay Lord, pinatitibay niya ako sa kabila ng maraming pagsubok na dumaan sa buhay ko. Mula pagkabata, hindi ako pinanganak na mayaman. Pinanganak akong mahirap. Pero sabi nga, hindi mo kasalanan na maging mahirap ka. Kasalanan mo kung namatay kang mahirap dahil hindi ka nagsikap at hindi ka rin nanalig na merong Diyos na tutulong sa iyo. Yun lamang po. Amen. Amen. Adaman ti mainayon ko nga di ko ay bagakarod ni sister nga ko. Nga di kanayon nga bagbagan ni Apo tayo nga be righteous for I am righteous. Di ba ko na? And from there, tasla di pa panag-urwarming nga mapan agri-recollection. Di kaya i-share me di 33 days nga kin St. Joseph, consecration kin St. Joseph, 33 days morning glory, tapos dito na uti 33 days to Eucharistic glory. May isa lang nga itikas lang nga ma-adult am amin. Virtues. Antay nga unknowingly, di kaya virtues nga kuna nakarod ni Apo nga si kayo dapat maging Christ-like. And the virtues of Jesus, di kaya am aming maiyor o mai-share tayo or mai-share me nurumrumar kami kas lang iso di grace na ma-receive tayo kinihap. Amen. So ma-develop din nga virtues. Ma-develop di nga virtues.
nila spiritual. At apay, inayon mo mong Napatingin Sister ako Marlene. kay Emily eh. Kasi kahit kung nga ibaga, because this Matthew, itong kwan na Matthew, it has, kung strengthen yung faith, di ba? And it is always this verse na kinukuha niya na to show the others na the Catholic Church is the true church. Kasi ngayon, that is always what is being debated all about. Ano bang true church? Ano talagang church? And it is this verse that would say that the Catholic Church is the church that is founded by our Lord Jesus Christ, putting Saint Peter as the first pope. Yes. Yun ang kaya always ewan ko, this morning I just read a part tungkol dito. Hindi ko alam that this will be what we will discuss. Sabi ko nga, pinadala ka ni Lord dito. Kasi there are so many people na debating, ano ba true church? And because of this verse, sa matindi ang conversion ng mga Protestants, the other denomination to the Catholic Church. Especially with this verse, and then they connect it with our new Pope, si Pope Leo. Ayan. And also with the Eucharistic revival na they have. Yes. Yun, kaya yun. We are part of the church, the Church of Christ. Kaya nga lahat tayo, lahat tayo po may maiko-contribute para sa paglago ng church na ito. Yes. All of us have gifts. Binigyan tayo ni Lord ng gifts. Gamitin sana natin ito kasi itong mga gifts natin na ito yung magdadala sa atin sa langit. So, even how simple you are, kahit na siguro sabihin natin, ay manalo naklang, but ay nako, in your own little way, sabi nga ni Sister Jean kanina, na sana ako din parang Kristo sa iba, no? Parang yan. Yun yung nagre-resonate sa sinabi din ni Sister Linda. So, we are part of the church, kaya we will work for this church na lumago like Peter and Paul. Ay naawanan ti oras tayo, gagayam kan kakabsat. Kat intay man nga rod, kantaang daytoy, only by grace. You know, brothers and sisters, only by grace we can enter. Amin daytoy nga mapaspasamak, no amin nga mabalin tayo nga itad kini Apo Diyos, maitad tayo dahi tagapo iti grasya ni Apo Diyos. We cannot rely on ourselves, no? Awan iti pigsa tayo, awan iti angas tayo, no awan iti grasya ni Apo Diyos. So let's sing this song. Only by grace can we only by grace can we stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, you call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace we come. Now by your
draw us, and now by your grace we come. Now by your grace we come. Now, brothers and sisters, daytoy iti time nga intay man nga rod ikararagan dagiti amin a masakit. Sister Linda, please lead us into the healing prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muli narito na naman po kami. Sa gabing ito, Lord, idinadalangin ko po sa inyo ang lahat ng aming tagapakinig, saan man po sila naroroon, ano man po ang kanilang ginagawa sa mga oras na ito. Salamat sa buong maghapon ng aming pagkilos at paggawa. Salamat sa inyong patnubay. At binigyan mo kami ng pagkakataon upang kami ay muling makapag-serve sa iyo at makapagbahagi ng iyong banal na salita. Sa mga oras na ito, idinadalangin ko po sa inyo ang lahat na may mga karamdaman. Pagalingin mo po sila, hipuin mo po sila mula ulo hanggang talampakan. Karamdamang espiritual, karamdamang physical, karamdamang emotional, at gayon din ang financial na pangangailangan. Lord, wala kami magagawa kung wala ka. Dahil sa iyo, pinalalakas mo ang aming pananalig at pananampalataya. Hindi mo kami pinababayaan. At hindi mo rin kami pinahihintulutan na mawalay sa iyo. Sa gabing ito, samahan mo ang bawat isa sa aming pagtulog, sa aming pagninilay ng iyong banal na salita, sa mga pinagsaluhan namin na presensya mo. Nawa ito ay maging tibay at maging sanggalang namin sa aming mga suliranin. Ang lahat na ito inaalay namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, You lead me. The rivers in the desert I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. My Assist me in my last agony. agony.
Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. Amen. Amen. And together we pray, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Until next Sunday. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.